Ayan o. Grabe yan mga padi. So ayan, alright mga padi. So ito, meron tayong Lancer CDM mga padi. Bakit nahihinaw yung aircon natin kapag mainit yung panahon ng nabababa tayo sa traffic. Ayan, so ito, isa pang example mga padi. Ayan o, reading sa gauge natin mga padi o. 200 plus, tayo sa mga 225 on idle. Ayan, tapos ngayon, pag nirev mo, ayan o, tumataas pa siya mga padi. So yung ganitong case mga padi, nasa high pressure na yan. No? Kaya tingnan natin sa loob mga padi, sinipakan natin ang thermometer yung auto ni Bossing para makita natin yung lamig no ano. Kanina pa tumaandar mga padi. Kaso yun nga, hilaw yung lamig. Malamig naman siya, pero bitin talaga mga padi. Kaya kung makikita ninyo, yan, nasa 17 degrees yung lamig ng kanyang buga. Ayan o. Dito natin mga padi. Ayan. So nasa mga 16 something mga padi. 16.6. Kaya medyo hilaw talaga yan mga padi kapag ganyan no. Kaya ngayon, sabi ni Bossing, ipapa aircon reprocess niya na din itong sasakyan niya mga padi. Kaya maya gawin natin to, aircon reprocess natin, and then tingnan natin kung gaano kababa o gaano kalamig yung kaya ibigay na yung mga Lancer Sedia. So totoo lang mga padi, malamig ang Lancer Sedia no. Ayan. So kaya ngayon gawin natin to mga padi. So ngayon mga padi, gagawin natin, i-aircon reprocess natin to mga padi. Babaklasin natin yung evaporator doon, tsaka yung condenser dito sa harapan. Tapos yung lahat ng aircon lines nitong auto ni Bossing, flashing natin yan mga padi. Tapos yung kadalasan na hindi pinapalitan dyan sa mga regular cleaning is yung expansion valve. Yan, ito expansion valve pa naman ng mga sasakyan. Ito yung madalas na nagkakos ng bara. Kasi nga maliliit lang ang butas nito, konting debris lang or sumobra lang yung oil mo or kung may mga konting aribaba dun sa loob ng aircon system mo, yan, babara na yan dito. So magkakos yan ng high pressure, tsaka mahihilaw na yung lamig ng aircon mo. Plus itong receiver dryer, yan. So yan yung normally na pinapalitan. Dapat every pa-cleaning mo ng aircon, hindi yung evaporator lang lilinisin mga padi. Ayan mga padi, nabaklasan natin yung condenser. Kaya condenser, ito yung receiver dryer niya, tapos ito yung evaporator, and ito yung expansion valve niya. Luma na rin naman talaga. Tapos yung evaporator ni Bossing, naglulupa-lupa na. So ayan, so ngayon i-cleaning natin yan, lilinisin, bubuga ng tubig. Tapos yung mga loob niyan, mga padi, pa-flashing natin yan. Meron tayong ginagamit na flashing chemical para dyan. Para talaga mas malinis yung mga loob nito, no? Yung lahat ng lumang oil, tsaka kung meron man dumi dyan or ano man dyan sa loob, matatanggal natin yan mga padi. Kaya lagyan yan mga padi, meron tayong flashing chemical na ginagamit dyan mga padi ha. Hindi yan basta mga ano-ano lang. Meron talagang proper na solution na ginagamit para ma-flash natin yung mga internals ng mga aircon parts natin, especially yung ating evaporator tsaka yung ating condenser. Ayan, so yan, mag-flashing yan mga padi, ganyan. Para ma-flash out lahat ng naman ng ano, yung nasa ng evaporator natin mga padi. Ayan. Makikita nyo na mga padi. Yan yung mga dumi-dumi sa loob ng evaporator natin. So yan yung mga nagkakos ng mga bara sa aircon system, kaya yung refrigerant natin nahihirapan din umikot o hindi makaikot na maayos. And sa ganun din mga padi, sa condenser natin, yan, pina-flashing din natin lahat ng mga padi. Ayan. O yan mga padi, second flashing natin dito sa condenser. Yan mga padi, kita nyo. Oh. Yan yung dumi na lumabas galing sa condenser mga padi, black oil na yan pag ganyan. So yun yung malakas makasira ng compressor din natin, tsaka makapagpahina ng lamig. So kapag napabayaan mong taga high pressure aircon system nyo mga padi, yan ang yan ang nangyayari. So nagkakaroon ng black oil, no? Yan, flashing natin. Yan, no? Grabe yan mga padi. Black oil yan mga padi pa ganyan. So ayun ang importance kapag nag-flashing tayo, natanggal natin lahat ng mga dumi na yan galing sa mga aircon parts natin mga padi. So ayun yung mga natanggal nating dumi mga padi galing sa condenser. Diba, isipin mo, umiikot-ikot yan sa system nyo mga padi. So ang nag-sacrifice niyan yung ating compressor na pag ganyan kadumi mga padi. So hindi sapat yung sa mga regular cleaning na ginagawa, nililinis lang, binubugahan lang yung evaporator ng tubig. So external lang yung nalilinis, kahit yung sinusumpit ng tubig sa labas ng condenser, hindi enough po yun para malinis yung aircon system natin. So ito naman mga padi, yung ating yung isang mahabang linya ng aircon line natin. Siyempre kapag meron tayo nakitang mga ganyan sa ibang parts ng aircon system natin, most likely meron din yan sa mga
linya ng aircon natin. So kailangan malinis din yan at ma-flashing din para matanggal lahat ng dumi doon sa loob ng aircon system natin mga padi. So dito naman sa part na to mga padi, after natin ma-flashing yung mga aircon parts natin, yung condenser, evaporator, magsasali naman tayo ng bagong compressor oil mga padi para mag-lubricate at magkaroon ng magandang daluyan yung ating refrigerant dun sa ating aircon system. So after natin magsali ng compressor oil, syempre pwede na natin buuhin ngayon yung mga binaklas natin. Na-install na natin yung ating evaporator at condenser at nasalin na natin yung bagong compressor oil. So ngayon tayo naman ay magkakandak ng leak test dun sa system para siguraduhin na walang leak at walang problema dun sa pagkakabalik natin ng mga pyesa. So major procedure talaga itong pag-leak test mga boss dito sa ating aircon system para bago tayo maglagay ng ating refrigerant, siguradong walang problema at walang mag-leak dun sa refrigerant natin at hindi magpabalik-balik dito sa shop natin si bossing dahil nahihilaw na naman yung lamig dahil nagkaroon pala ng leak dun sa system. So this time mga padi, tapos na tayo mag-leak test, no? So wala naman tayo nakitang bubbles or leak dun sa system. Kaya ngayon vacuum naman tayo. Yan, sara natin vacuum. Alright, pag okay na tayo dyan sa vacuum, no? Targa na tayo ng ating refrigerant. So, okay na tayo doon sa ating vacuum at leak test. So, kagaya na tayo ng ating refrigerant. Yan. Maya-maya, paikutin mo natin yung refrigerant natin system. Tapos, sukatin natin yung magiging lamig ng aircon ngayon ni bossing. Alright. So, ayun na mga padi, nakapaglalagay na tayo ng refrigerant. Ito. So, ito na ngayon yung current na high side reading nung sakyan ni sir. So below 150 na lang, di ba? Kanina sa mga 225, 215. So nasa below 150 na lang, siguro around 140 na lang yan mga padi. So yan, yung ganung kalaking baba ng pressure mga padi, nakakatulong yan sa makina natin. Mas magaan manakbo yung makina, mas maramdaman mo yung hatak ng makina, at yung pinaka-importante mga padi, mas less ang consumption natin sa gasolina. Kasi nga syempre mahal ang gasolina ngayon mga padi. Kaya kailangan ma-maintain natin na hindi nahihirapan yung makina natin despite na meron tayong extra load. No? So kung kanina nasa mga 210 yung mabigat sa makina yun mga padi, so additional consumption yun sa makina natin. So ngayon nasa below 150 na tayo. Yan, goods na yan, magandang sign na yan. So tingnan naman natin ngayon yung lamig dito sa sasakyan ni bossing. Alright, so pasok tayo. Yun no, solid yung lamig mga padi. Kaya natin yung thermometer natin. Yun no, grabe. Oh, kung kanina mga padi nasa 16 tayo. Yan, ngayon nasa 9.3 na yung lamig niyan mga padi. 9.2. So di ba? Grabe, napakalaking nun. Napakalaking ginhawa noon mga padi sa pasahero. At the same time nakahinga din yung ating makina. Kasi nabawasan siya ng mabigat na load mga padi. So sabi ko nga kay bossing, kung hindi niya nararamdaman yung bigat ng makina niya manakbo ngayon, mas mararamdaman niya ngayon na magiging mas magaan manakbo yung makina niya. At the same time mas titipid sa gasolina tong sasakyan ni bossing. So ayun mga padi, natapos na natin itong Lancer Sedia natin mga padi. From 16 degrees na reading kanina, napababa natin ng mga nasa 8.6 siya ngayon mga padi. So yung grabe, laking tulong nun mga padi. Sobrang, dapat kasi talaga yung lamig ng aircon natin, nasa below 10 degrees dapat ang reading yan mga padi. No? Tapos yun nga, yung sinasabi ko paulit-ulit, kapag mataas yung pressure nung high side ng aircon natin mga padi, sobrang bigat niyan sa makina mga padi. So kaya magtataka ka, walang hatak, tapos malakas sa gas consumption yung sasakyan mo. So malaking factor yung compressor kasi nga extra load yun sa mga makina natin mga padi. So kung na-maintain natin na sa 150 or below 150 to 180 yung ating high side o yung pinaka-pressure ng aircon natin mga padi, mas magaan manakbo yung makina. So kung mas magaan manakbo yung makina natin mga padi, mas matitipid sa consumption yung makina natin. Alright? So yung mga padi, para sa mga aircon issues ninyo or aircon concerns ninyo mga padi, please PM nyo lang po kami sa page natin. So para ma-schedule natin kung kailan natin gagawin yung mga aircon system ninyo. Free check-up naman tayo and estimate mga padi, kaya huwag kayo mahiya, pumunta dito para ma-check natin yung mga aircon system na sasakyan ninyo mga padi. Alright? So yun lang mga padi, located pala kami sa Marble Subdivision, Parañaque. Any brands ng sasakyan mga padi ginagawa natin. So please PM nyo na lang po kami sa page and usap na lang po tayo. Alright? So yun, salamat mga padi.